Ito na yung battering machine namin guys, nagkakaproblema ulit. May report kasi kaming natanggap. Umiinit yung motor tapos mayroong amoy na parang sunog. Ngayon nung chinek up ko yung voltage guys, ito pala yung problema. Under voltage siya. Hindi siya nagiging 380 volts. Ayan, under voltage yan. Tingnan mo yung iba. Yan oh. Yan ang tama na voltage. Accurate yung ganyan ang reading. Yung isa naman, okay din naman. Kung makikita natin, accurate din ang reading ng ating multimeter. 380 volts. Pero yung isa sa gitna guys, may problema talaga yan oh. Kung makikita natin, under voltage talaga siya. Yan ang problema niya doon sa load side. Ngayon nung na-try namin sa line side naman, ganun din, yung isa din under voltage. So may possibility guys, yung contact ng ating male socket ay carbonize. Yun ang problema dyan oh. Pag under voltage kasi carbonize yan. Yan oh, kung makikita natin oh. Ayan oh, carbon oh. Talagang nangingitim na. So kailangan talaga yan lihaan. Yun kasi ang technique guys, lalo na sa mga baguhan. Pag ganyan kasi na under voltage yung isa, dapat yan lihaan. Dahil dyan kasi sa female socket guys, accurate naman yung voltage niya, 380 volts. Wala namang problema sa female socket. Ngayon nung nalihaan na guys, hindi lang namin nakita. Nung nalihaan ko na guys, so tingnan mo, accurate na yung voltage niya. Nung nilihaan ko yung male socket, pati na rin yung female socket. Kung makikita natin, accurate na yung voltage niya sa line side. Kung makikita natin oh, accurate na siya, 380 volts. Makikita natin. Tapos doon naman sa load side, kung saan nakakabit ang motor, accurate naman yung voltage niya rin. Kung makikita natin, sa gitna kasi ang may problema niyan. Kung makikita natin, okay na no, 380 volts, accurate na. So ganun lang pag mag-troubleshoot guys. Tapos pinapakabit ko na sa aking assistant yung sa motor. Nung kinuhanan ko ng ampere guys, balance naman yung ampere niya. Kung makikita natin 2.5 or 2.6, walang problema kasi ang motor natin kaya niya hanggang 3.5 ampere. Ang ano niya, ang sa name plate niya nakalagay, kaya. Ngayon nung kinuhanan ko rin ng ground, baka grounded ang motor. Kung makikita natin, wala naman siyang ground. So okay ang motor natin. So pwede na ring magamit. Kasi nung ni-report sa amin na parang nakaamoy sila na parang amoy sunog, pinapa-out ko kaagad, saka ko pinuntahan. Hindi ko na pinapa-under. Pinapa-stop ko na kaagad ang production. Ngayon nung kinunan ko ng ano, ayan no, kung makikita natin, kinunan ko ng ground, hindi naman grounded yung motor natin. Tapos nung kinunan ko ng ampere guys, kasama na rin yung voltage sa load side kung saan nakakabit yung motor. Ito naman yung resulta niya sa voltage. So kung makikita natin, so accurate naman habang nagka-clamp meter ako. So accurate siya kahit naka-under yung motor. So okay na ito guys. Tapos sa clamp meter naman, kung makikita natin, bumaba yung ampere niya. Kanina kasi 2.5, tapos yan na yun kasi bumaba na siya, nagiging 2.4 na lang. So okay na rin yan. Sa kabila naman 2.2, konting intervals lang, walang problema. Huwag lang yung sobrang taas na umaabot na ng 5 ampere, 4 ampere or 3.5. Problema yan sa motor dahil ang motor natin, ang current ay 3.5.